Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Handa na ba kayo sa pinakamalaking pasabog sa buhay ni Rebecca? Sa part 20, nag-positive sa pregnancy test si Rebecca. Pero kasabay ng magandang balitang ito para kay Doc Alcarte at Candice ay ang matinding sakit para sa kanya. Mas lalo pang gumuho ang mundo ni Rebecca nang magpa-check up sila sa Maynila dahil hindi lang isa kung hindi quadruplets ang kanyang ipinagbubuntis. 4 na sanggol, 4 na puso, at 4 na beses na mas matinding sakit kapag dumating na ang araw ng paghihiwalay. Habang itinuturing ng doktor na isang compensation at negosyo lamang ang lahat, paano pa kayang haharapin ni Rebecca ang napakabigat na tungkuling ito? Rebecca POV. Pagkatapos naming mag-almusal ng kambal, nagmadali na rin akong magbihis. Maaga pa pero kailangan ko nang pumasok sa ospital. Dumating na rin yung mag-aalaga kay Jayden. Kaya kahit papaano, kampante na ako naiwan sila. Mamaya, darating din ang therapist niya. At nandiyan naman si Joshua. Matakaw sa lahat kapag wala ako. Bago ko tuluyang pumasok sa klinik, naisipan kong dumaan na muna sa butika sa bayan. Napahigpit ang hawak ko sa sling bag habang tinitingnan kong mga pregnancy kit sa shelf. Isa lang naman ang kailangan ko. Pero pakiramdam ko, bawat hawak ko sa kahon, mas lalo ko nararamdaman yung bigat sa dibdib ko. Ginawa kong 4 na PT ang kinuha ko to make sure sa resulta. Wala na akong choice. Kung sakaling totoo ito, kung sakaling buntis nga ako, kailangan ko na sabihin kay Doc. Alam kong matutuwa siya. Ito yung matagal niyang hinihintay. Pero ako, hindi ko alam kung matutuwa pa ba ako. Pagkatapos kong magbayad, agad akong sumakay ng tricycle papuntang ospital. Tahimik lang ako sa biyahe, pero ang utak ko parang gulo ng bagyo hindi mapigilan. Pagbaba ko sa tapat ng ospital, una kong napansin si Morgan. Hindi siya mag-isa, katabi niya si Candice. Nakahawak sa braso niya na parang pag-aari at sa tabi lang nila nakita ko rin si Doc Josh. Katabi niya isang magandang babae na halatang may edad na pero kita pa rin yung alindog at ganda. Hawak kamay sila ni Doc Josh. Siguro ito yung ina ni Doc. May isa pang couple, mukhang kasing edad din ng mga magulang ni Doc at halata sa ayos at kilos nila na mayaman. Nang magbeso-beso yung dalawang babae, malinaw kong narinig. See you tomorrow, balae. Parang may kumurot sa puso ko. Balae. Ibig sabihin, totoo nga yung narinig ko kagabi tungkol sa engagement. Hindi na pala plano lang, mangyayari na talaga. Napayuko ako, pilit kong iniwasan ang tingin sa kanila. Kung titingin ako, baka tuluyang bumigay yung tibok ng puso ko na pilit kong pinatatatag. Imbis na dumaan ako sa main entrance, lumiko ako papunta sa emergency door. Mas tahimik doon. Mas kaunting matang makakakita sa akin. Habang naglalakad ako, ramdam ko pa rin yung lamig ng hangin sa ospital. Pero mas malamig yung pakiramdam sa loob ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Habang siya nakangiti kasama yung babaeng pinapakasal sa kanya, ako naman yung babae na may hawak ng pregnancy test sa bag. At sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung kaya ko pa bang magpanggap na okay lang ako. Pagkarating ko sa tapat ng klinik ni Doc, agad kong sinalubong ng mga pasyenteng nakapila sa labas. Pamilyar na mga muka, mga ngiting palaging bumabati ng, "Good morning, Ma'am Rebecca." Mahina akong ngumiti. "Good morning po," sagot ko at pilit kong pinatatatag ang boses kahit na mabigat ang dibdib ko. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng katahimikan. Walang ingay ng papel, walang yabag ng sapatos ni Doc sa tiles, walang tunog ng ballpen niyang laging kumakalansing kapag nagtatala siya ng reseta. Tahimik, pero yung klaseng katahimikan na may dalang lungkot, bigat at kung anong hindi ko maipaliwanag. Ibinaba kong sling bag sa mesa ko at nagsimulang mag-ayos. Nilinis ko ang mesa ni Doc gaya na nakasanayan ko. Pinunasan kong mga gamit niya, stethoscope, reseta pad at yung paborito niyang ballpen. Napahinto ako.
Yung ballpen na yon may nakaukit na initial sa gilid. MAAJ. Napatitig ako at parang may kumalabit sa loob ko. Kasi yung sponsor ko noon, ganito rin yung initial. Minsan naiisip ko baka nagkataon lang. Pero minsan din parang hindi. Kasi sa lahat ng ballpen, bakit yung parehas pa? Pero imposibleng siya yon. May peklat si Doc sa tagiliran niya. Ang sponsor ko wala. Humugot ako ng malalim na buntong hininga at winaksi yung mga naiisip ko. Baka nagkataon lang talaga. Pagkatapos kong ayusin lahat, kinuha kong record sheet at sinimulang isulat ang pangalan at timbang ng mga pasyente. Ilang minuto rin akong busy, pero kahit na anong gawin ko, bumabalik yung kaba. Nang matapos ko na, naupo ako at dahan-dahan na binuksan ang sling bag ko. Tinitigan ko ang 4 na PT. Parang biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Ngayon ko na lang ulit naramdaman yung ganitong takot. Hindi dahil sa ibang tao, kung hindi dahil sa katotohanang baka magbagong lahat pagkatapos nito. Kinuha ko ang pregnancy test, sabay tayong naglakad papunta sa banyo at pumasok sa loob. Napatitig muna ako sa salamin. Seryoso, halatang pagod. I took a deep breath. Binuksan ko ang test, sinunod ang instruction, humingi muna ako bago pinatakan isa-isa. 2 minuto. At habang hinihintay ko, para ako nakalimutang huminga. Nakasandal ako sa pader, nanginginig ang kamay habang pinagmamasdan ng maliit na stick. Isang linya. Tapos, isa pa. 2. 2 pulang malinaw na linya. Positive. Parang biglang sumikip ang dibdib ko. Wala akong marinig, tanging tunog lang ng sarili kong paghinga. Napaupo ako sa bowl, hawak-hawak ko yung PT. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiiyak. Positive at ang unang pumasok sa isip ko. Hindi kung paano ko ipapaliwanag, kung hindi, kung ano sasabihin ng iba, kung ano magiging mukha ni Doc kapag nalaman niya. Matagal ko lang siyang tinitigan sa isip ko. Ngayon hawak ko na yung katotohanan na magbabago ng lahat. Hawak-hawak ko pa rin yung 4 na pregnancy test habang dahan-dahan akong lumabas ng banyo. Para akong lantang gulay, nanghina, nanginginig pero pilit kong tinatapangan ang sarili ko. Kailangan kong sabihin. Kailangan niyang malaman. Pagbukas ko ng pinto, halos mapaatras ako. Si Doc nakatayo siya sa harap ko. Suot na ang puting coat niya, maayos pa rin gaya ng dati. Kalmado, composed at parang walang anumang problema sa mundo. Saglit siyang napatigil nang makita ako pero kagad din siyang nag-iwas ng tingin. Walang emosyon, walang bakas ng saya o kahit pagkabigla. Let's start the clinic hours, sabi niya habang dumaraan sa tabi ko. I have somewhere to go later, so we need to finish early. And maybe I won't be able to drop by your place tonight. Doc, putol ko sa sasabihin niya, halos hindi ko marinig ang sarili ko sa sobrang kama. I'm pregnant. Para tumigil ang oras, nanigas siya sa kinatatayuan niya at dahan-dahan siya na humarap sa akin. Nakatitig lang siya, yung titig na hindi ko alam kung gulat, takot o paniniwala. What did you say? Mahina niyang tanong, halos pabulong. Buntis ako. Ulit ko, halos hindi ko na mapigilan ang panginginig ng kamay ko. Tinaas ko yung mga pregnancy test. 4 silang lahat. 4 na linya na katotohanan hindi ko na kayang itago. Lahat positive. Dahan-dahan siyang lumapit, parang hindi makapaniwala. Kinuha niya yung mga test mula sa kamay ko at ilang sandali siyang nakatulala habang tinitignan yon. Kita ko yung pagtaas baba ng dibdib niya. Yung dahan-dahang pagngiti at yung kakaibang kislap sa mga mata niya. Then, he whispered, almost in disbelief, I'm going to be a father. Bumuntong hininga siya, malalim, puno ng damdamin at kasunod nun, biglang kumislap yung mga mata niya. Yung ngiti niya na naging totoo. Matutupad ng pangarap ni Candice na maging ina. At parang may sibat na tumusok sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko pa nagawang manatiling nakatayo. Parang biglang nawala yung lakas sa tuhod ko pero pinilit kong hindi bumigay. Ngumiti ako o tinangka ko pero ramdam kong nanginginig yung labi ko. Sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung ako lang bang hindi dapat masaya. Ako yung buntis pero bakit parang wala akong karapatang maging masaya. Ako yung may dinadala sa sinapupunan ko pero
Ibang babae ang pinangarap niya na maging ina. Ang sakit. Yung tipong parang sinabuyan ng malamig na tubig ang buong katawan mo. Pero sa loob, apoy ang nararamdaman mo. Alam ko na wala akong karapatang masaktan. Alam ko na kasunduan lang ito. Na kahit kailan, hindi ako magiging higit pa sa babae sa tabi niya tuwing gabi. Pero bakit ganito? Bakit parang unti-unti ako nabibiyak sa loob habang nakikita ko siyang masaya? Hindi dahil sa akin kundi dahil kay Candice. Pinilit kong gumiti. Pilit kong iningat ang ulo ko. That's great news, Doc. Mahina akong sabi kahit na halos hindi lumalabas sa boses ko. I'm happy for you. Pero sa totoo lang habang sinasabi ko yun, parang may isang bahagi sa akin na namamatay. Natahimik ako pero ramdam kong unti-unti ako nadudurog sa sarili kong katahimikan. Pagkatapos ng 15 pasyente, nagulat ako nang biglang pinahinto ni Doc ang consultation. Cut off na tayo. Mahinahon pero mariin niyang sabi. May importante akong pupuntahan. Napatingin lang ako sa kanya. Maganda na siguro para maaga ako makauwi. Kanina pa kasi ako nakakaramdam ng hilo at antok at para mabigat ang ulo ko. Siguro ito na yung sinasabi nilang simula ng pagbubuntis. Yung parang ang dami mong gustong gawin pero ayaw makisama ng katawan mo. Habang inaayos ko mga gamit sa mesa, narinig ko siya na may kausap sa phone. Mahina pero malinaw. Yes, darating ako mga 2 p.m. I'm bringing her. Napahinto ako. Her? Ako ba yung tinutukoy niya? Akala ko makakauwi ako ng maaga, makakapagpahinga. Pero ilang sandali lang, lumapit siya sa akin, suot pa rin ang mapanatag niyang muka. Pero sa mga mata niya, may bakas ng excitement na ngayon ko lang nakita sa kanya. Pack your things. Ania, we're flying to Manila in an hour. I've arranged a consultation for you. I want to make sure everything's fine with the baby. Parang nabuhol yung dibdib ko sa narinig. Consultation? Baby? Ang paraan ng pagkakasabi niya puno ng saya pero hindi para sa amin. Para sa kanya. Para sa katuparan ng pangarap nilang dalawa ni Candice. Tumango na lang ako kahit na gusto kong sabihin na pagod ako, na nahihilo ako, na gusto ko lang humiga at mapag-isa. Pero hindi ako nagsalita. Wala rin namang saysay. Sa amin laging siya ang nasusunod. Your OB-GYN will handle everything during your pregnancy. Dagdag pa niya habang inaayos ang mga files sa mesa. She's based in Manila. I can't risk anyone here finding out about your condition. We have to keep this confidential, Rebecca. No one should know. Parang kumirot ang dibdib ko sa salitang confidential. Bata lang naman ang pinagbubuntis ko, hindi kasalanan. Pero bakit parang ang bigat-bigat na parang itinatago kong kasalanan sa mundo? Understood. Mahina akong sagot at pilit kong pinipigil ang pangingilid ng luha. Tumango siya sa katinignan ako sa mata. Good, sumunod ka sa akin sa rooftop. The chopper is waiting. Don't make it obvious, okay? Pagkasabi nun, lumabas na siya. Tahimik, determinado. Naiwan ako nakatayo sa gitna ng klinik. Ako, ang mga dingding na sanay sa mga puntong hininga ko at ang mga mata ng relo sa dingding na tila nanunuya sa bawat tik-tak nito. 5 minuto, kailangan kong maghintay ng 5 minuto bago sumunod. Kinuha ko ang bag ko at maingat na isinara ang pinto. Huminga ako ng malalim bago lumakad patungo sa hagdan. Sinisiguro ko na walang makakakita. Bawat liko ng koridor, bawat paglapit ng sapatos ko sa sahig, parang may dalang kaba. Pagdating ko sa rooftop, agad akong sinalubong ng malamig na hangin. Nandyan niya na ang chopper, umiikot ng blades. Handa nang umalis. Nakita ko si Doc sa gilid, kausap ang piloto. Seryoso, kalmado, at parang laging nasa kontrol. Habang papalapit ako, pinigilan kong luha ko. Ang tanging nararamdaman ko lang ay yung pag-ikot ng mundo sa ilalim ng mga paa ko. Mabigat, masikip at parang bawat hakbang pupunta sa chopper isa ring hakbang palayo sa sarili kong kalayaan. Tahimik akong sumakay, walang imik at habang unti-unting umaangat ang chopper sa langit, sinubukan ko na huwag tumingin sa ibaba. Baka kasi kapag nakita ko yung ospital, yung bayan, at yung mga taong hindi ko kailangang magtago mula sa kanila, baka hindi ko kayanin. Sa isip ko, isa lang ang paulit-ulit kong sinasabi. Para kay Jaden, para sa kanya, para sa mga dapat kong iligtas, kahit sarili ko nang mawala. Eksaktong 2:00 nang makarating kami sa klinik.
Tahimik lang ako nakasunod kay Doc habang siya naman ay kausap kaagad ng isang staff sa front desk. Hindi ko man narinig ang pinag-usapan nila, halata sa paraan ng pagtango ni Doc na importante yon. Ako naman, naghanap ng maupuan sa waiting area. Pag-upo ko, agad ko napansin ang paligid, mga buntis na babae. Iba-iba ang edad pero lahat ay may parehong kislap sa mga mata. Sa tabi ng ilan sa kanila ay mga asawa nilang hawak kamay silang inaalo, hinihimas ang tiyan. Ang ilan naman ay nakasandal sa balikat ng mga lalaking halatang proud na proud sa magiging anak nila. Napangiti ako ng mahina. Hindi ko mapigilang isipin. Balang araw, lalaki rin ng ganito ang tiyan ko pero kasabay ng ngiting yon, may mabigat na kirot na kaagad na sumiksik sa dibdib ko. Hindi dahil nainggit ako sa kanila, kundi dahil alam kong hindi ko mararanasan yung may umaalalay sa akin. Nag-aalaga sa akin, nag-aabang sa bawat paggalaw ng bata sa tiyan ko. Hindi ko rin mararanasan yung moment na may hawak sa kamay ko habang nagpapa-check up. At higit sa lahat, hindi ko mararanasan yung pagyakap sa anak ko pagkatapos kong manganak. Hindi siya sa akin mapupunta. Hindi ko alam kung kakayanin ko yon. Ngayon pa lang parang pinipiga ng puso ko sa sakit. Pero kailangan kong maghanda. Kailangan kong maging matatag. Kahit sa bawat segundo ay parang tinatanggalan ako ng dahilan para lumaban. Miss Rebecca? Tawag ng staff. Napabalik ako sa realidad. Tumayo ako at sumunod sa kanya papunta sa loob ng consultation room. Tahimik ako naglakad. Mahigpit ang hawak sa sling bag na parang doon ko kinukuha ang lakas ko. Pagpasok ko, agad ko nakitang isang magandang babae. Naka-white coat, kalmadong aura at may mainit na ngiti sa labi. Napatingin siya kay Doc Morgan at sa pagitan nila ay may mabilis na palitan ng tingin. Tumango si Doc parang senyas ng kumpirmasyon. Hi Rebecca, bati ng babae sa malambing at magiliw na tono. I'm Dr. Sabrina Bentacourt and I will be your OB-GYN until you give birth. Bahagya akong umiti. Nice to meet you po, Doc. Mahina ang boses ko pero sinikap kong huwag ipahalata ang kaba. Don't be nervous, sabi niya sabay turo sa upuan sa tapat ng mesa niya. We'll just have a short talk before we do the ultrasound, okay? Tumango ako at umupo. Sinimulan niya ang mga basic questions. Last period, medical history, food cravings, morning sickness. Habang sumasagot ako, narinig kong bawat paghinga ko. Mabagal, pilit na kalmado. Sa gilid ng paningin ko nakatayo lang si Doc. Tahimik pero nakatitig sa amin o marahil sa tiyan ko. Minsan nahuli ko siyang nakangiti. Hindi ko alam kung para sa akin o para sa ideya ng bata. Pero sa bawat ngiti niya, parang unti-unting bumabagsak ang pader ng lakas ko. Ito yung gusto mo, Rebecca, bulong ng isip ko. Ito yung pinangako mong gagawin mo para sa kanya, para sa kapatid mo. Pero bakit ganito? Bakit habang papalapit ako sa sandaling dapat ay masaya? Lalo lang akong nauubusan ng sigla. Nang tawagin ako ni Doc Bentacourt para humiga sa examination bed. Parang lumabong paligid ko. Hawak kong laylayin ng blouse ko. Malamig ang mga kamay at habang pinapahid niya ang gel sa tiyan ko, sinubukan kong ngumiti. Ready? Tanong niya sabay silip sa screen. Tumango ako at sa unang pagtunog ng heartbeat ng bata, sa loob ko, malakas, malinaw, may buhay. Napapikit ako. Tumulong luha ko bago ko pa man napigilan. Hindi dahil sa takot, hindi rin sa sakit, kung hindi sa kakaibang lungkot na sa wakas narinig kong puso ng batang kailanman ay hindi ko mabibigyan ng pagkakataong marinig ang tibok ng puso ko para sa kanya. Tahimik lang akong nakahiga habang patuloy na iniikot ni Doc ang probe sa tiyan ko. Ramdam kong lamig ng gel, pati ang marahang paggalaw ng kamay niya sa balat ko. Ang tunog ng machine sa tabi ko ay parang unti-unting nagiging tibok ng puso ko. Mabagal, mabigat, hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa pagod. Wait, bulong ni Doc Sabrina. Bahagyang nakakunot ang noo habang nakatingin sa monitor. Parang may nakita ako. Napalingon ako kagad sa kanya. Pati si Doc Alcarte na kanina'y kalmado lang ay biglang napaatras ng bahagya at napalapit ulit. What is it? Tanong niya. Halatang napapahigpit ang panga. Twins?
Sagot ni Sabrina pero parang tanong din yun sa sarili niya. Tumango si Doc Alcarte at para bang gusto niyang makasiguro sa narinig niya. Twins? Mahina akong ulit. Halos hindi ko marinig ang boses ko. Napatingin ako sa screen doon sa dalawang malilit na anino. Dalawa? Dalawang buhay? Dalawang puso sa loob ko? Pero bago pa ako makapag-react, humiling si Doc Sabrina. Naramdaman kong paghinga niya ng malalim bago nagsalita. Oh, sabit niya. May bahid ng pagtataka at gulat sa tono. Wait, hindi lang twins. Nagkatinginan kaming tatlo. Ramdam kong biglang panlalamig ng paligid. I found 4. Dahan-dahan ang pagkakasabi niya pero bawat salita ay parang sumasaksak sa dibdib ko. I think quadruplets. Quadruplets? Halos sabay naming nasambit ni Doc Alcarte. Narinig kong bahagyang pagkabigla sa boses niya, halong kaba at hindi makapaniwalang tuwa. Napatakip siya ng kamay sa bibig, sabay na pahawak sa kamay ko. Mainit ang palad niya pero nanginginig. Let's confirm. Sabi ni Sabrina na pinalitan niya ang ginamit na transvaginal ultrasound. Hindi ko na alam kung saan ako titingin. Sa ceiling, sa monitor, o sa mga mata ni Doc Alcarte na ngayon ay puno ng emosyon. Pinipilit kong ngumiti pero nanginginig ang labi ko. Nang muling lumitaw sa screen ang malinaw na imahe, nakita ko na 4. 4 na munting bilog na sabay-sabay tumitibok. 4 na buhay, 4 na puso sa loob ng katawan ko. Instantly, parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Hindi ko alam kung dapat ba akong ngumiti o umiyak. Dahil sa bawat tibok na yon, alam ko na mas lalo kong mawawasak kapag dumating ang araw na kailangan ko silang bitawan. Isa pa lang ang sakit ng isipin. Pero 4? Paano ko harapin yon? Ramdam kong pagpisil ni Doc sa kamay ko. Mahigpit at para bang gusto niyang iparamdam na hindi ako nag-iisa. Pero kahit na anong init ng kamay niya, mas malamig ang takot na bumabalot sa akin. Congratulations, Rebecca! Mahinang sabi ni Doc Sabrina. Ngiting pilit pero totoo. You're carrying quadruplets. They're all strong. Ngumiti ako pero may mainit na luhang gumulong sa gilid ng mata ko. Congratulations daw. Pero sa loob ko, ang sigaw ay kabaliktaran. Congratulations pero hindi mo sila makakasama. Congratulations pero isa ka lamang instrumento sa pagbuo sa kanila. 4 silang nasa loob ko. 4 na kaluluwang magiging dahilan ng buhay ko at ng pagkawasak ko. Pagkatapos ibigay ang instruction sa mga vitamins ko, agad akong tumayo at nagpaalam. Hindi ko na hinintay si Doc Alcarte. Hindi ko kayang tumingin sa kanya ngayon. Saka may importante silang pinag-uusapan. About me. Habang naglalakad ako palabas ng consultation room, pakiramdam ko naglalakad ako sa alapaap. Hindi ko mararamdaman ang bigat ng katawan ko. Lahat parang lumulutang ang paligid. Ang tunog, pati ako. Pero sa loob ko sobrang bigat. Para akong pinupunit sa gitna. Masaya si Doc Alcarte kanina. Ramdam ko yon. Yung ngiti niya, yung pagkakahawak niya sa kamay ko habang nakatitig sa ultrasound screen. May halong excitement. Pero sa bawat ngiting yun, ako naman parang unti-unting pinapatay ng katotohanan. Napatigil ako nang mabiglang humawak sa kamay ko mula sa likod. Mahigpit, pamilyar. Take care. Malamig pero kontroladong boses si Doc Alcarte. You are carrying my quadro, Rebecca. Not just anyone's. So stop spacing out like that. Hindi ako kumibo. Tinitigan ko lang ang kamay niya na nakahawak sa akin. Gusto kong sabihin na mas mabuti sigurong hindi niya ako hawakan. Kasi sa bawat nampinang palad niya, mas lalo lang ako nasasaktan. Marami tayong pag-uusapan about this. Dugtong niya, mas mababa ng tono at halatang may pagpipigil. And please, stop that drama. Kanina pa kita napapansin. Paiyak-iyak ka dyan. Pinakawalan kong mihinang tawa pero walang saya. Drama? You call this drama? Yes, marinyang sagot, diretso sa mga mata ko. Because from the very start, you knew our deal. You know what this pregnancy means, Rebecca. Don't act like you didn't. Parang tinusok ng karayom ang puso ko. I know, bulong ko at halos hindi ko marinig ang sarili ko. Pero knowing it doesn't make it hurt less, Doc. Sandaling natahimik siya at nakita ko na kahit pilit niyang pinapakita ang tapang, may kung anong emosyon din sa likod ng mga mata niya. Pero mabilis na napinutol yon. Since day 4, malamig niyang sambit. I'll make it 4 times the compensation. That's the agreement.
Napalunok ako. Compensation? Ang tawag niya sa mga anak ko ay compensation? Tumango lang ako. Hindi ko alam kung para banggiting narinig ko siya o para pigilan ang luha na gustong kumawala. Good, sabi niya sabay bitaw sa kamay ko. We'll talk again once I've settled everything. For now, just rest. I can't afford anything to happen to them. To them? Hindi to you. Para bang hindi ako bahagi ng equation. Para bang ako lang ang lalagyan. Ang sisidlan. Habang papalayo siya, hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Galit, lungkot, takot, o baka lahat sabay-sabay. Ang sigurado lang ako habang bawat takbang niya palayo, pakiramdam ko may parte sa akin na unti-unting nawawala at nang tuluyan siyang lumabas ng klinik, doon na tuluyang tumulong luha ko. Tahimik, mabigat. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang katotohanan ng apat silang nasa loob ko o ang katotohanan na wala ni isa sa kanila ang mapapasakin. Isang hindi inaasahang biyaya at pagsubok. Quadruplets ang daladala ni Rebecca. 4 na buhay na magbibigay sa kanya ng lakas, pero 4 na beses ding dudurog sa kanyang puso. Kapag dumating na ang araw na kailangan niya ng ibigay ang mga ito, kaya pa kaya ni Rebecca na panindigan ng kontrata sa kabila ng ganito kabigat na sakripisyo? At paano kaya maapektuhan itong relasyon nila ni Doc Alcarte? Iwan yung inyong mga saloobin sa comment section. Maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa susunod na kabanata.